Sabihin nga po natin sa katabi natin, I love you in Christ. Sabihin po natin hanggang sa likod po natin, sabihin po natin, I love you in Christ. So, bigyan din po natin sila ng best smile. Kasi hindi po natin pwede sabihin, I love you in Christ kung nakasimangon tayo. So, ulit po ulit, sabihin po natin, I love you in Christ with big smile. Yon. So, ang title natin for the day is, Who is your master? Sabihin natin sa katabi natin, who is your master? Sino ba ang master ng buhay natin? Sa panahon ngayon, marami ang nag-usap tungkol sa freedom. Ano ba yung freedom? Di ba yung freedom, yung walang nagmamando sa atin, pwede natin gawin ang kagustuhan natin sa buong araw, walang nag-uutos sa atin, di ba? Parang napakasarap ng freedom sa buhay natin, di ba? Pag meron tayong ganun. Walang nag-uutos. Masusunod ang kagustuhan natin, di ba? So, freedom is one of the most valued ideas in our generation. Gusto ng tao na pumili ng sariling path kung saan tayo pupunta, kung anong mga desisyon natin, mamuhay sa sariling lifestyle, at gumawa ng sariling desisyon nang walang sino man na nagsasabi sa kanila kung ano ang dapat nilang gawin. Yan yung gusto ng mga tao, yung mabuhay tayo sa sarili natin. Marami narinig natin na statement tulad ng, I want to live my own life. No one controls me. I will decide what is right for me. I am the master of my own destiny. Kung baga sa nasa kamay ko ang kapalaran ko. Ako ang masusunod sa buhay ko. Diba? So sa panahon natin ngayon, independence ang sobrang mahalaga. Kung independence ka ba o hindi, it teaches that the highest goal of our life is to be completely free, free sa authority, free sa control, at free sa anumang master, sa anumang boss ng buhay natin. Pero ang truth, ito ang totoo, ito ang sinabi ng Diyos, ni Jesus Christ. Ayon kay Jesus, hindi tanong kung free ba, kung meron ka bang boss o kung meron kang master. Ang realidad ay lahat ng tao ay may pinagsisilbihang master. So lahat ng tao, believers, unbelievers, Christian, lahat tayo meron tayong master. Sa buhay natin ngayon, makikita natin na iba-iba ang master na sinusunod ng mga tao. May mga tao na ang pinagsisilbihan ay success. Lahat ng ginagawa nila umiikot sa achievement, promotion, at recognition. Doon sila nasa-satisfy pag meron silang success. May mga tao naman na pera ang master. Ang desisyon nila sa buhay ay nakabase kung saan sila mas kikita o magiging financial secure. May iba naman na ang hinahabol ay pleasure. Gusto lang nila kung ano ang nagpapasaya at magbibigay ng comfort sa kanila. May mga tao rin na ang mahalaga ay reputasyon, kung anong image nila at validation ng iba. Ginagawa nila ang lahat para tanggapin sila ng society o mapuri ng mga tao. At meron din mga tao na ang tunay na sinusunod ay ang sarili nilang desires. Kung ano ang gusto nila, ng puso nila, iyon ang kanilang ginagawa. So saan kaya tayo dito? So I hope na wala tayo sa ganitong uri ng mga tao. Kaya sabi ni Jesus, walang tao na ganap na walang master. Lahat tayo may master. Lahat ng buhay ay kontrolado ng isang bagay. Kung sino yung nasa puso natin, nakaupo sa trono ng puso natin. Kaya ang real question ay hindi, do you have a master? Hindi yan yung tunay na question. Kasi ang truth nga na sinasabi, lahat tayo, meron tayong master ng buhay natin kung sino yung nasa puso natin. Ang tanong ay, who is your master? So sabihin po natin sa katabi natin, who is your master? Sino ba? Sumagot ba? Di ba? So ang passage natin ngayon ay makikita sa Gospel of Matthew 6:24. Dito nagbibigay si Jesus ng matindi at direkta. Wala na tong wala nang parable dito kasi direktang sinabi niya yung question na dito. Wala nang parable, hindi mo na kailangang pag-aralan kasi sinabi niya agad di ba na you cannot serve God and money. Direktang pahayag tungkol sa katapatan, devotion at direksyon ng ating buhay. Sa verse na ito, ipinapakita ang isa sa pinakamalaking struggles ng humanity. Ano sinabi niya? Anong struggle ng humanity? A divided heart. Sabihin nga natin, divided heart. So maraming tao gusto ay parehong
ang Diyos at ang mundo. Naglilingkod ka sa Diyos. Naglilingkod ka rin sa mundo. Gusto nilang ang blessings ng God, pero gusto rin nila ang pleasure ng mundo. Gusto nila ng salvation, pero gusto rin nila hawakan at ang control ng buhay nila. Gusto nila sila ang may hawak ng control ng buhay nila. Gusto nila ng heaven, pero ayaw nilang isurrender ang ambition, wealth, at lifestyle nila. May mga ganun tao. I hope na wala sa atin. May mga tao din na nagpa-follow kay God tuwing Sunday. Pero during weekdays, iba na ang pina-follow nila. Pina-follow nila yung trabaho nila, yung money, yung career. Mas mahalaga na yung personal ambition nila kaysa kay Lord. May iba na sinasabi nila, naniniwala kay God, pero decision nila, controlled ng financial security, social status, o worldly success. Marami ang sumusubok na ibalanse ang kanilang katapatan. Di ba? Minsan sinasabi natin, pwede naman ata ibalanse. Pwede naman ata church, tsaka mundo, God at tsaka world, di ba? Pero gusto nilang ang isang paa nila sa kaharian ng Diyos, pero ang isang paa naman nila sa mundo. Pwede kang gawin yun. Di ba malinaw sa verse? Malinaw sinabi ni Jesus dito, no one can serve two masters. Sabihin nga po ulit natin, no one can serve two masters. Hindi niya sinabi, it is difficult. Kasi kung it is difficult, ibig sabihin, doable siya. Hindi niya rin sinabi na it is challenging to serve two masters. Di ba? Hindi niya sinabi yun. Anong sinabi niya? Di ba? No one. Imposible ito, di ba? Imposibleng paglingkuran ang two masters. Ang puso na hati sa dalawang master ay kalaunan pipili ng isa. Sooner or later, ang isa, loyalty ay mananaig. Kaya mahalaga ang verse na ito para sa atin ngayon. Pinipilit tayo nitong magtanong ng honest question. Tanungin natin yung sarili natin, di ba? Kung sino ba yung master natin? Pinipilit tayo nitong magtanong ng honest question tungkol sa buhay natin. Hindi yung sinasabi natin sa lips, minsan sinasabi natin si God, pero hindi naman pinapakita sa buhay natin. Hindi yung pinapakita natin sa publiko, pero yung kung ano talaga ang nagkokontrol sa puso natin. Minsan sinasabi natin si God, master natin, pero yung pinapakita natin sa sa buhay natin, hindi na si God yung master natin, kundi ang sarili na natin. Kaya habang tinitin natin ang passage na ito ngayon, gusto kong pag-isipan natin ng mabuti ang tanong na ito. Sino ba talaga ang master mo? Di ba? Tanungin natin ang sarili natin. Kasi kayo lang makakasagot niyan at si God. Sino ba talaga ang master mo? Ang Diyos ba? O may ibang bagay na quietly, tahimik, na hindi mo napapansin na kumokontrol na pala sa puso mo? Kaya tingnan natin ngayon ng mabuti ang words ni Jesus at kung ano ang itinuturo niya tungkol sa serving two masters. So, ang first point ko, the impossibility of serving two masters. So, basahin mo natin sa English at Tagalog. The impossibility. Ang sabi niya, imposible magsilbi sa two masters. Tingnan natin ang unang bahagi ng verse sa Gospel of Matthew 6:24. Nagsimula si Jesus Christ sa isang napakalinaw at direktang statement. Ang sabi, no one can serve two masters. Sabihin po nga po ulit natin, no one can serve two masters. Pansinin natin, hindi niya sinabi ni Jesus na konti lang ang may kaya. Kung skilled ka, kaya mo yan. Kung magaling ka, kaya mo mag-serve sa two master. O kaya naman, pero sobrang hirap mag-serve ng master. Hindi naman yung sinabi ni God eh. Ang sinabi ni Jesus, sinabi niya, no one can. Diba? Lahat ng tao, hindi kaya. No one can serve two master. Ibig sabihin, walang kahit sino ang kayang gawin ito. This is absolute statement. Ipinapakita ni Jesus ang isang spiritual reality tungkol sa puso ng tao. Imposible para sa isang tao na tunay na magsilbi ng dalawang master sa parehong oras. Napaka-imposible nun, di ba? Para mas maintindihan natin ito, kailangan nating maintindihan ang salitang serve. Sa panahon ni Jesus, ang salitang serve ay tumutukoy sa buhay ng isang slave o bondservant. Dati kasi, nung unang panahon, uso yung mga slave, may pag-aari sa'yo. Merong bumili sa'yo. Minsan, binibenta ka ng iba para maging slave ka sa isang sambahayan. Diba? Noong unang panahon, ang isang servant ay hindi nabubuhay para sa sarili niya.
Siya ay pag-aari ng kanyang master, na kanyang Panginoon, ng kung sino man ang may-ari sa kanya. Ang kanyang oras, lakas, loyalty at obedience ay lahat nakalaan para sa isang tao lamang. Hindi nagigising ang servant sa umaga at nagtatanong ng, ano kaya ang gusto kong gawin ngayon? Hindi ganyan yung servant. Pwede kayang tumambay ngayon? Tumambay kaya ako sa church ngayon? Hindi ganun yung sinasabi ng dating serve. Kundi sa halip, ang tanong niya ay, ano ang utos ng master ko? Sabihin nga po natin, ano ang utos ng master ko? So it means hindi siya nabubuhay sa sarili niya. Wala siyang kalayaan. Ano ang utos ng master niya, di ba? Ang buong buhay niya umiikot sa kagustuhan ng kanyang master. Dahil dito, imposible para sa isang servant na pantay na maglingkod sa dalawang master. Napaka-imposible nito. Imagine ninyo kung may dalawang master, di ba? Ng isang servant ko, ako may dalawa akong master, di ba? Ang sinabi ng isa, pumunta ako sa bukid para magtrabaho. Pero ang sinabi namang isa, pumunta ako, ay sa bahay lang ako, manatili, magsilbi. Di ba? Ano ang mangyayari? No? Sino kayong susundin ko sa kanila? Di ba? Hindi niya kayang sundin ang dalawang utos sa parehong oras. Eventually, kailangan niyang pumili kung sino ang susundin niya. At sa sandaling sundin niya ang isa, automatic, niyang hindi na sunod ang isa pa. It means, ang loyalty ko na sa isa at hindi ko sinunod ang isa pang master. Ito mismo ang point na gustong ipakita ni Jesus. Ang puso ng tao ay hindi kayang magbigay ng ganap na katapatan sa dalawang otoridad. Sooner or later, magkakaroon ng conflict. Sooner or later, darating ang moment na kailangan mong pumili. At kapag dumating ang moment na iyon, ang master na susundin mo, ang magpapakita kung sino talaga ang may control ng buhay natin. Kung sino ang sinusunod natin. Kung sino ang sinunod natin, it means siya yung may control ng buhay natin. At ang truth na ito ay totoo pa rin hanggang ngayon. Kahit hindi tayo nabubuhay sa system ng slavery, wala nang mga slave ngayon, di ba? Ang principle na ito ay totoo pa rin sa puso natin. Maraming tao ngayon ang sumusubok na magsilbi sa dalawang master. Sinusubukan nilang ibalanse ang Diyos at ang mundo. Madalas marinig natin ng statements tulad ng, I love God, pero gusto kong kumita muna, hindi muna ako magsisimba. I believe in God, pero career ang priority. I follow Jesus, pero hindi ko kayang i-give up ang lifestyle ko. Di ba? Parang hindi mo na magsisimba kasi may quota pa ako sa TikTok, mag-video pa ako, di ba? May mga ganun tayong mga Diyan yung nagpapakita kung sinong natin, master natin, di ba? Ang master natin ay yung mundo na, hindi na yung Diyos. Sa madaling salita, gusto nila ang benepisyo ng pagsunod sa Diyos, pero ayaw nilang ibigay ang control ng buhay nila sa Diyos. Gusto nila ng heaven, pero gusto rin nila ng world. Gusto nila ng salvation, pero gusto rin nila ng panatilihin ang sarili nilang ambition, desires, at priority. Pero malinaw ang sinabi ni Jesus na no one can serve two masters. Hindi gagana ito na gusto mong iserve ang mundo, gusto mo rin iserve ang God. Ang divided heart ay hindi pwedeng matatiling hati habang buhay. Sooner or later, may isang master na mananalo. Kung sinunod mo, siya yung nanalo. Sooner or later, ang action mo, magpapakita kung ano talaga ang pinakamahalaga sa iyo. Si God ba o ang mundo? Tingnan natin ang ilang real examples sa panahon natin ngayon. Kapag money ang naging master natin, kapag pera ang naging master ng buhay ng isang tao, may mga bagay na unti-unti nangyayari. Minsan, nasasakripisyo ang family para lang maabot ang financial success. Minsan, sobrang trabaho hanggang wala ng time sa asawa, sa anak, o kahit sa spiritual life. Minsan, nagsisimula rin mag-compromise ng integrity. May mga tao nagsisinungaling, nandadaya, o nanlalamang ng kapwa para lang kumita ng malaki. Diba? Unti-unti rin napapabayaan ng worship. Sana't wala tayo sa ating ganito, no? Yung kapag ino natin ng pera, napapabayaan natin yung worship. Nagsisimula silang mag-miss ng church dahil mas mahalaga ang trabaho. Prayer becomes less frequent. Hindi na tayo lahat lagi nagpipray. Reading scripture becomes rare. At ang pagsunod sa Diyos, nagiging optional na lang. Hindi na siya required, kundi optional na lang. I hope na sa church natin, na wala tayong gantong sitwasyon. Kasi napakahirap umalis sa gantong sitwasyon ng buhay natin. So, bakit nangyayari kaya ito? Dahil nagbago na ang master ng buhay nila. Sabihin nga sa katabi natin, nagbago na ba ang master ng buhay mo? Di ba? So, nagbago na ba? Money, success at ambition
ang tahimik, quietly, na hindi mo napapansin na pumapalit sa lugar na para lamang sa Diyos. At ang totoo, maraming mga believers ngayon, hindi lang mga unbelievers, pati believers ngayon, ang struggling sa ganitong sitwasyon. Sinusubukan nilang mabuhay na may divided loyalty. Part ng heart nila para sa Diyos, pero may part din na para sa mundo. Pero babala, warning ni Jesus, hindi pwedeng magpatuloy ang ganitong pamumuhay. Eventually, may isang master na mananalo. Malamang ngayon kaya mo pa, pero sa future, sa pangmatagalang talagang pipili ka ng isang master, isang paglilingkuran mo. Kaya napakahalaga ng mga salita ni Jesus, tinatawag niya tayo na suriin ang ating puso. Suriin natin yung puso natin, hindi pa huli ang lahat. Diba? Suriin natin ito kung sino na ba talaga ang master ng buhay natin. Dahil hindi pwedeng tunay mong sundin ng Diyos habang nagbibigay kang ganap na katapatan sa ibang bagay. Hindi hinihingi ng Diyos ang bahagi lang ng buhay mo. Ano ang hinihingi niya? Hinihingi niya ang buong buhay mo. At kapag divided ang heart natin, lagi tayong mahihirapan sa spiritual life. Pansin natin, minsan inisip natin, ba't kaya hindi ako lumalago sa buhay Kristiyano? Baka naman divided yung heart mo. Baka naman hindi buong buhay mo binibigay mo sa Diyos. Minsan, ang iniisip mo pa rin is mga makabundong bagay. Diba? Pero kapag ang God ang naging tunay na master natin, ng buhay natin, lahat ng bagay sa buhay ay napupunta sa tamang lugar. Ang mga bagay na yan, success, ambition, may tamang lugar yan. So, hindi naman ibig sabihin na bawal na yan. So, ang sabi lang, pag inunan mo ang Diyos, lahat na ay mapunta sa tamang lugar, di ba? Yung goals mo, ambition, mga money, mapupunta yan sa tamang lugar, mapupunta yan kung paano mo dapat gamitin sa glory ni God, di ba? Kaya ang challenge sa atin ngayon ay ito. Sinusubukan ba nating mag-serve sa dalawang master? So tanungin natin sarili niyan, kayo lang makapagsabi niyan. O tunay ba nating sinuko ang buong buhay natin sa Diyos? Dahil ayon sa sinabi ni Jesus, ang divided heart ay hindi kayang tunay na sumunod sa Diyos. So kahit anong mangyari, kahit piling mo kaya mong ibalanse, balang araw, hindi mo kaya talagang sundin ng Diyos ng buong buo. Amen ba? So, sa pangalawang points ko, basahin po natin, your heart will choose one master. Basahin po natin yung English-Tagalog. Your heart will choose one master. Pipiliin ang iyong puso at kasama. Amen ba? Magpatuloy tayo sa mga salita ni Jesus Christ sa Gospel of Matthew 6:24. Pagkatapos, sabihin ni Jesus na walang taong kayang mag-serve sa dalawang master, pinaliwanag naman niya kung bakit ito imposible. Bakit kaya imposible? Sinabi niya, basahin po natin, for either he will hate the one and love the other, or he will be... Amen? So dito, pinakita ni Jesus kung ano ang eventually mangyayari sa puso ng tao kapag sinusubukan niyang mag-serve ng dalawang masters. Sa simula, maaaring isipin ng isang tao na kaya niyang ibalanse ang dalawa. Maaaring isipin niya na posible na sa buhay niya ang Diyos habang hinahayaan pa rin ang ibang bagay na mag-control ng kanyang priorities. Pero ayon kay Jesus, hindi ito magtatagal. Sooner or later, may mas malalim na mangyayari. Anong mangyayari? Pipili ang puso. Mahal mo o mahal ka? Pipili talaga ang puso kung mahal mo o mahal ka. Kasi kung mahal mo, minsan ang representative niyan is ang mundo. Mahal ka ng mundo kung may relevant ka. Kung meron kang goals, achievement, di ba? Pero what if kung nawala na yung achievement mo, yung goals mo, wala na yung mga followers mo? Mahal ka pa rin ba ng mundo? Di ba? Hindi na. So yung mahal ka, di ba ang Diyos yan? So pag mahal ka, kahit mawala mo ng lahat, pera mo, kayamanan mo, unconditional ang pagmamahal ng Diyos, hindi mawawala kahit ano man nawala man yung value mo sa mundo, mahal na mahal ka pa rin ng Diyos. Amen? Amen. So, ang puso ng tao ay hindi kayang manatiling neutral habang buhay. Eventually, mas magiging mabigat ang loyalty ng isang tao sa isang master kaysa sa isa pa. Kung ano ang tunay nating minamahal, iyon ang kalaunan na kumokontrol sa buhay natin. Kung saan tayo tunay na devoted, iyon ang uhubog sa desisyon natin. At kung ano ang tinanggihan o hindi pinahalagahan, unti-unti itong mawawala sa priorities natin. Kaya minsan, yung iba, di ba, pag nagtatrabaho,
Minsan kala nila, basta unahin ko ang Diyos, pero magtatrabaho. Pero minsan, unti-unti na sila nawawala sa church, hindi na sila nagsisimba, di ba? So, ganyan yung isang example, no, na nawawala siya. Minsan kala mo kaya mong i-balance, pero kalaunan, yung pinili mo na is yung mundo. Pero may isang bagay na kailangan nating maintindihan tungkol sa salitang hate. May sinabi sa passage na hate, sa passage na ito. Kapag ginamit na Jesus ang salitang hate dito, hindi ito nangangahulugan ng emotional hatred tulad ng iniisip natin ngayon. Hindi ito tungkol sa galit o matinding emosyon. Hindi ito dahil galit siya sa isang master, hindi. Sa context ng panahon nila, ang salitang hate ay kadalasang ginagamit para ipakita ang pagpili ng isa kaysa sa isa pa. It means, kung pinili ko yung isa, hate ko siya. Pero hindi ibig sabihin na galit ako sa kanya. Ganun yung context dati. So, ibig sabihin, ito ang gustong ipakita ni Jesus. Kapag ang isang servant ay sumunod sa isang master, otomatiko na tinanggihan niya ang otoridad ng isang master. Halimbawa, kung sinabi ng isang master, halika dito, at sinabi ng isa naman ay pumunta ka doon, kailangan pumili ng servant kung alin susundin niya. At sa sandaling sundin niya ang isa, ipinapakita niya kung saan talaga ang loyalty niya. It means hate niya yung isa. Ganito rin sa buhay natin. Maaring sabihin natin na Diyos ang una sa buhay natin, pero ang araw-araw natin pagpili ang magpapakita kung ano talaga ang magkokontrol sa puso natin. Sa katunayan, may ilang paraan para makita kung sino talaga ang master ng buhay natin. Una, tingnan natin ang priorities natin. Saan ba napupunta ang oras at attention natin? Ano ang madalas nating iniisip sa buong araw? Ano ang bagay na pinupurso natin ng may pinakamaraming lakas at energy? Kadalasan ang priorities natin ang nagpapakita kung ano ang tunay nating pinahahalagahan. Pangalawa, tingnan natin na ang desisyon natin. Kapag may mahirap na desisyon, may dumaan na problema sa atin, kung susundin pa rin ba natin ang Diyos o susundin natin kung ano yung convenience sa sarili natin. Ang pagsunod sa mahirap na pagkakataon ay kadalasan nagpapakita kung sino talaga ang master ng buhay natin. Pangatlo, tingnan natin ang sacrifice natin. Ano ang mga bagay na handa nating isuko sa tao na ano ang mga bagay na handa nating isuko? Natural sa tao na mag-sacrifice para sa mga bagay na mahal niya. Diba? Nagsasacrifice tayo ng money para sa ating mga minamahal sa buhay. Nagsasacrifice tayo ng oras, diba? Ang taong mahal ng success, handang isakripisyo ang pahinga. Ang taong mahal ng money, ang pera, handang isakripisyo ang oras. Ang taong mahal ng reputasyon, minsan handang isakripisyo ang honesty. Pero sana wala sa ating ganito, no? Na ipipiliin natin yung, di ba yung mga pahinga, yung oras, gift ni God yan sa atin eh. Pero sometimes, yung mga to, sinasacrifice natin para sa ating mga gusto nating sa buhay. Diba? Sana wala sa ating ganun. Pero ang taong tunay na mahal ng Diyos, handa rin mag-sacrifice ng comfort, convenience, at personal gain para lamang sumunod sa Kanya. Basahin nga po natin. Pero ang taong tunay na mahal ng Diyos, handa rin mag-sacrifice ng comfort, convenience, at personal gain para lang sumusaka. Amen? Sabihin mo nga sa tabi, mahal mo ba ang Diyos? Ang sabi. Amen. Mahal natin ang Diyos, di ba? Ito ang dahilan kung bakit sinabi ni Jesus sa Gospel of Matthew 6 verse 21. So, ano sabi niya? Basahin po natin. For where your treasure is, there your heart will be also. Sa madaling salita, kung ano ang pinapahalaga natin ng mahigit, iyon din ang magkakaroon ng puso natin. Ang puso natin ay sumusunod sa kung ano ang mahalaga sa atin. Sumusunod ito sa kung ano ang hinahabol natin. Sumusunod ito sa kung ano ang pinoprotektahan at inuuna natin. So, sa last point natin, ang sabi dyan is, you cannot serve God and money. So, basahin po natin sa English and Tagalog. So, yung huling bahagi ng Gospel, Matthew 6:24, pagkatapos ipaliwanag ni Jesus Christ na imposible ang mag-serve ng dalawang masters at ipakita na ang puso ng tao ay eventually pipili ng isa, tinapos niya ang verse sa isang napakadirekta at makapangyarihang statement. Ang sabi niya, you cannot serve God and money. It means wala nang paligoy-ligoy pa, wala nang parable pa,
sinabi niyan direkta, you cannot serve God and money. Pansinin ulit natin ang bigat ng mga salita ni Jesus. Hindi niya sinabi na, you should not serve. Diba? Hindi niya sinabi na, hindi mo pwedeng i-serve. Kundi, hindi mo talaga kayang i-serve ang God and money. Hindi niya sinabi na, it's not wise. Ang sabi niya, you cannot. Kahit anong gawin mo, you cannot serve God and money. Ibig sabihin ng dalawang masters na ito ay hindi talaga pwedeng magsama. Kapag pinili mo ang isa, automatic na tinanggihan mo ang isa pa. Ang salitang money na ginamit dito ay galing sa salitang mammon, Aramaic words. Sa panahon noon, ang mammon ay hindi lang tumutukoy sa coins o pera, kundi tumutukoy dito sa mga material mo, sa property mo, mga lupain mo, kotse mo, mga bahay mo. Yun yung ibig sabihin ng money sa sa word na to. Pero mahalaga maintindihan natin ito. Hindi sinasabi ni Jesus na masama ang pera. Itong intindihan natin. Hindi masama ang pera. Hindi yan sinasabi ni Jesus. Ang money ay kasangkapan lamang. Tool lamang siya. Pwede itong gamitin sa mabubuting bagay. Ang pera ay pwedeng gamitin para mag-provide sa pamilya. Amen ba? Pwede itong gamitin para suportahan ang ministry. Pwede itong gamitin para tumulong sa mahirap at nangangailangan. Hindi sinasabi ng Bible na ang pera mismo ang problema. Ang tunay na danger, ang panganib ay nangyayari kapag ang pera ay hindi nakasangkapan, kundi naging master mo na siya. Kasi kasangkapan lang ang lahat ng bagay na yan. Kapag ang pera ang naging master, nagsisimula itong kontrolin ang decisions, priorities at desires ng buhay ng tao. At ito ang dahilan kung bakit nagbigay si Jesus ng malinaw na babala. Dahil ang pera ay may power siya, may kapangyarihan siya na maipag-compete sa trono ng puso natin. Pag-isipan natin kung bakit nagiging napakalakas ng money. Parang ang lakas ng nito sa kapit sa tao. Ang pera ay nangako ng maraming bagay na gustong-gusto ng mga tao. Ano yan? Security. Iniisip ng maraming tao na kapag marami silang pera, magiging safe sila sa uncertainties ng buhay. Pangalawa, comfort. Ang pera ay nagbibigay ng kakayahang bumili ng convenience, pleasure, at mas madaling buhay. At pangatlo, power. Madalas ang mga tao mayayaman ay nagkakaroon ng influence, control at society, kaya lang kontrolin pati justice, di ba? Pang-apat, status. Ang wealth kadalasan nagdadala ng recognition, respect at admiration mula sa ibang tao. At ang panlima, control. Di ba? Ang pera ang nagko-control mismo. Nagbibigay ito ng ilusyon na kaya natin kontrolin ang future at siguraduhin ang happiness natin. Dahil sa pangapangakong ito, maraming tao ang unti-unti nagtitiwala sa pera kaysa sa Diyos. Sa halip na nakadepende sa Diyos para sa provision, nagdedepend sila sa income nila. Sa halip na magtiwala sa katapatan ng Diyos, nagtitiwala sila sa financial stability nila. Kasi yung financial stability, pinangako yan ng Diyos. Hindi yan para lang tinawag ka, tapos hindi kanya babaliwalain ka lang niya. So, it means, hindi dapat tayo umaasa sa financial income natin kasi ang Diyos ang magpo-provide sa atin yan at hindi tayo magkukulang. At ang totoo, kahit ang mga believers ay pwedeng unti-unting mahulog sa ganitong patibong. Minsan sinasabi natin, I trust God. Pero minsan ang action natin ay parang nagsasabing, I trust my salary, my savings, my career, my investments. At dahan-dahan, hindi natin namamalayan na ang pera ang pumapalit sa lugar na para lamang sa Diyos. Ito ang dahilan kung bakit napakalinaw ng babala, ng warning ni Jesus. Dahil ang money ay may kakayahang tahimik na maipagkompetensya sa Diyos para sa trono ng puso natin. So, dahil ang money ay may kakayahang at makikita natin ang struggle na ito sa generation natin ngayon. Sa modern world natin, maraming tao halos buong buhay nakatuon sa paghahabol ng financial success. Maraming tao ang nagtatrabaho ng napakahabang oras, minsan nasasakripisyo na ang health, family at spiritual life. Minsan, maagang gumigising, pero late na umuwi. Sino sa ating ganito, no? Sa sobrang gusto natin ng financial security, talagang nasasacrifice na natin yung ating health, di ba? Punong-puno ang schedule ng trabaho at responsibility, pero sa gitna ng lahat ng ito, may isang bagay na unti-unting nawawala. Ang oras sa Diyos. Nagiging bihira ang prayer, nagiging maikli ang devotion, paminsan-minsan na lang ang pagbabasa ng scripture. At ang worship, nagiging optional na lang. Kung may time, saan lang tayo magsisimba, pero pag wala, hindi.
At ang church attendance bumaba kapag tumataas ang presyo sa career. Kailangan kong gawin to, kailangan kong mag-aral, kailangan kong pumasa dito. Kaya hindi mo na magsisimba. Kapag dumadami ang financial opportunities, minsan nagiging negotiable ang obedience sa Diyos at dahan-dahan. Hindi namamalayan ng tao ang money na ang nagiging tunay na master ng buhay niya. Ang desisyon sa buhay ay hindi na nakabase sa kagustuhan ng Diyos, sa halip nakabase na ito sa kung saan mas malaki ang financial benefit. Pero pinaparahan tayo ng Jesus na napakalinaw. Hindi mo pwedeng pagsabayin ang dalawa, hindi mo pwedeng ibigay ang ganap na katapatan mo sa Diyos habang inahayaan mong kontrolin ng pera ang buhay mo. Isa sa dalawa ang magiging mataas sa puso mo. Hindi ibig sabihin nito na ang Christian ay hindi dapat magtrabaho. Magsimba na lang tayo, huwag na tayo magtrabaho o magkaroon ng ambition. Tinatawag tayo ng Diyos na magtrabaho ng maayos at pamahalaan ng maayos ang resources natin. Kasi galing pa rin namin yung trabaho, galing pa rin yan kay God. So ang kailangan natin gawin, dapat maayos natin kontrolin ito na para sa Diyos. Pero may malaking pagkakaiba sa pagitan ng paggamit ng pera at pagsisilbi sa pera. Magkaiba yun ha. Yung isa, paggamit ng pera, yung isa naman, nag-serve sa pera. Kapag ang pera ay kasangkapan lamang, ginagamit natin ito para sa layunin ng Diyos. Pero kapag pera ay master na ng buhay natin, pinapalitan nito ang Diyos sa puso natin. At iyon ang panganib na babala ni Jesus. Ang Diyos ay hindi dapat maging pangalawa lamang sa buhay natin. Siya dapat ang tunay na master ng puso natin. At kapag ang Diyos ang master ng buhay natin, hindi na tayo kinokontrol ng pera. Sa halip, ang pera ay nagiging resource na pinamamahalaan natin para sa glory ng Diyos. Kapag ganito ang perspective natin, ang security natin ay hindi na sa wealth. Ang trust natin ay hindi na sa possession. Ang confidence natin ay hindi na sa income. Ang trust natin ay nasa Diyos lamang at iyon ang klaseng devotion na tinatawag tayo ni Jesus na magkaroon. So sa conclusion, lahat po tayo ay tumayo. Habang paulapit tayo sa pagtatapos ng mensaheng ito, ang mga salita ni Jesus Christ sa Gospel of Matthew 6:24 ay naglalagay sa atin sa harap ng isang simple pero napakalakas na tanong. Ito ay tanong na kailangan sagutin ng bawat isa sa atin ng tapat. Ang tanong ay ito, sino ang master ng buhay mo? Sabihin nga sa katabi natin, sino ang master ng buhay mo? Success ba? Money ba? Comfort ba, ambition ba, o approval ng ibang tao? O ang tunay bang master ng buhay mo ay ang Diyos? Ang katotohanan ng itinuturo ni Jesus ay napakalinaw. Bawat tao ay magsisilbi sa isang bagay. Bawat tao ay magbibigay ng kanyang loyalty, energy at devotion sa isang bagay na nakaupo sa trono ng kanyang puso. May mga taong sineserve nila ay wealth, mga taong master nila ay achievement at success, may iba naman sinusunod ay pleasure at comfort, at may mga tao na ang pinakamahalaga sa nila ay reputasyon o approval ng ibang tao. Pero sa lahat ng mga bagay na ito, iisa lamang ang master na kaya magbigay ng hinahanap na puso ng tao. Iisa lamang ang master na kaya magbigay ng tunay na buhay, tunay kapayapaan at walang hanggang pag-asa. At ang master na iyon ay ang Diyos. Amen? Hindi hinihingi ni Jesus ang bahagi lamang ng loyalty mo. Hindi niya hinihingi, bigyan lang siya ng konting oras sa schedule natin o maliit na bahagi ng buhay natin. Ang hinihingi niya ay buong debosyon. Katulad ng servant noong unang panahon na ganap na pag-aari ng kanyang master. Ganoon din dapat ang buhay natin sa Diyos. Hindi bahagya, hindi lang, minsan lang, kundi buong-buong ibigay natin ang buhay natin sa Diyos. Dahil ang puso na hati ay laging mahihirapan. Pero ang puso na ganap na nakatuon sa Diyos ay makakahanap ng tunay na direksyon at layunin sa buhay. Amen.